Sabi ni, di ba ang isda, sa bibig talaga nahuhuli. Kung walang 13, hindi kayo tunay. Na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo, arestuhin ko yan. Ikaw na nagsabi, Malacanang. Kasama sa plano eh. O yun din ang sinabi ni Senator Win. Guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyo sirain yung kanyang future. Saan ka nakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government, para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung Secretary, yung Sergeant at Arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo, arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan niyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat wala ka doon at nandung ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. So, ginulpi na nila ang isang taga-USAA, hinabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then ang sisisihin kami, hindi yung nanggugulo. So the point is, these hearings, you know, you had your chance to have hearings. Ilang buwan naman kayo na hindi nag-hearing. Diba? So, do you want a Senate that will cover up the truth? So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung nabogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian, at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? But pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Ano sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Ano sabi ni President Tito Soto?
ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. So, ikaw na nagsabi, Malacanang, kasama sa plano eh. O yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang... Yan, narinig niyo mga kababayan, mga kabunets, talagang mas interesado ako dito sa solusyon na ino-offer niya kay Senator Win Gatchalian. Kung gusto niyong mapanood yung buong detalye ng buong revelasyon na never niyang naihatid nung mga nakaraang live niya, andyan po sa comment box yung link kung saan binanggit niya lahat yung mga sikreto sa loob ng Senado. Maraming salamat po. See you sa live natin mamayang 8:30 ng gabi.